Ah, aray ko. Ah, oh, ano to? Bakit tumutugo ang ulo ko? Dirisa, relax ka lang. Nagkaroon lang ng kaunting kalituhan. Anong konti? Tumutugo ang ulo ko. Konti? Eh kung yung ulo mo ang paduguin ko, Andres. Bakit siya may hawak na rolling pin? Teka, yung babae niya nang huli ko nakita bago ako nawala ng malay. Siya ang pumakpok sa akin. Ano? Baka nagkakamali ka lang, Dirisa. Siya si Marcia, ang bisor namin sa empanadahan. Bakit ka naman niya pupukpukin? Bakit nga ba? Bakit hindi mo itanong sa babaeng may kuliling na yan kung bakit niya pinadugo itong ulo ko? Kaysa sa hinahanapan mo pa siya ng palusot. Wala akong balak magpalusot, tanga. Oo, pinukpok kita nitong rolling pin. Paano trespassing ka? Ngayon, mananahimik ka ba? O pakikinggan itong si Andres o pupukpukin ulit kita, ha? Niyang empanadahan. Umpisa pa lang ay hindi na naging maganda ang aking karanasan sa kamay ng bisor namin na nagangalang Marcia. Napukpok ako ng rolling pin, dahilan para isugod ako sa ospital at makancel ang interview ko nung araw na yon. Anak ng turkwata namang trabaho yan, Andres. Ang sabi mo gumagawa ng empanada. Eh para mas tawang sabihin nagbibiyak ng buko ang mga yun eh. Ito mong ginawa sa ulo ko. Pasensya ka na, Dirisa. Nabigla lang yung si Marcia eh. Ibang klaseng mabigla ha. May kasamang killing intent. Sinagot naman nila lahat. Pinagamit tayo ng van. Special appointment ka pa sa family doctor ni Sir. Kahit dis oras ng gabi, naasikaso ka. Kung todo general check-up. Wala ka ding binunot na isang kusing. Hindi ka pa hired niyan? Ganon. Gusto mo ako magpasalamat sa pagkakabiyak sa ulo ko? Hindi naman. Ang sa akin lang, count your blessings. May pakimkim pa si Sir Lorenzo na 5,000 sa'yo. Talagang kapag mayaman, pera-pera lang talagang lahat ng bagay. Kahit buhay ng tao, kayang bilhin ng pera. Hindi naman ganun sina Sir Lorenzo. Nag-aalala lang talaga sila para sa'yo. Ang sabihin mo, hush money ito. Para hindi ko ireklamo ang Marcia na yon. Eh, di sige. Iatid ka namin sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ireklamo mo si Marcia at si Sir Lorenzo para matahimik ka na. Sampa mo ng karampatang kaso, mag-ubusan kayo ng yaman ha. Ito naman, para lang naghihimutok ako eh. Nerissa, naiintindihan ko naman ang paghihimutok mo. Pero para sa mga gutom na katulad natin, ang paghihimutok ay walang puwang. Sabi nga sa English, di ba? Choosing is not for beggars. Beggars cannot be choosers kasi yun. Di pa naman ako ganon. Papaganon ka na. Kaysa sa hintayin mo magkaganon pang kalagayan mo. Samantalayin mo ng pagiging galante ni Sir Lorenzo. Sunggab lang ng sunggab. Saan naman ang pride ko nun bilang tao kapag ginawa ko yun? Right? Sabon ang alam ko dyan. Fried chicken lang ang alam ko at never akong ginutom nun. Yung pride mo, hindi yan nalalamon. Huwag mong tigilan yung kaka-pride mo. Siguradong bubulay ang bunganga mo na parang labada. Inihatid ako ni na Andres sa inuupahan kong tirahan sa Tondo. Parang isang paganang daliri ang sasakyan sa lugar na napapaligiran ng burak at mga barong-barong na ginawa gamit ang pinagtagpi-tagping mga retasong lawani at kalawanging yero. Pagbaba namin ni Andres ay inabutan pa namin ng ilang osisero na sinisipat-sipat ang nakabaradang sasakyan. Napailing na lang si Andres. Tahimik kaming naglakad papunta sa inuupahan kong lugar. Nang makarating kami doon ay sunod-sunod ang pagbubukas ng mga bintana ng kapitbahay ko. Hindi tuloy na iwasan ni Andres na magkomento. Nerissa, sigurado kapag ligtas ka dito? May ilang buwan na din akong uupa rito. Wala namang nagtatangka na masama sa akin. Ganyan lang talaga mga yan. Mamaya kapag nakaalis ka na, magkasara din yung mga bintana. Ano kaya kung sa boarding house na pinamamahalaan ni Sir Lorenzo ka na tumuloy ngayong gabi? Total naman, ay magiging parte ka na din naman ng empanadahan. Tsaka na lang siguro. Normal pa yan dito? Hindi. Ito ang unang beses na nakita kong ganyan ang mga taga rito. Ha? Putok ng baril yun. Nagkakagulo na ang mga tao. Ang mabuti pa ay kunin mo na mga mahalagang gamit mo at sumama ka na sa akin. Saka mo na balikan ng iba po pang... Ano yun? Naku po, may sunog! Tayo na! Bago pa tayo maipit ang mga nagkakagulong tao! Akbay na parang yakap na ang ginawa ni Andres sa akin habang nakikipagsiksikan kami para lang hindi ako madala ng daluyong ng mga tarantang residente
At upang hindi kami magkahiwalay, yakap-yakap ko naman ang duffel bag ko na naglalaman ng kahustuhan ng lahat ng gamit ko. Ilang minuto kaming nakipagbuno sa malaalo na galaw ng tao hanggang sa marating namin ang van. Akala ko talaga, maipit na tayo nagdaluyan ng tao. Grabe, parang tsunami. Ayos ka lang ba ni Risa? Ayos lang naman. Tayo na Tonyo. Bumalik na po tayo. Pasensya na ni Risa. Sa tingin ko ay wala ka nang mababalikan sa mga gamit mo. Ang bilis kumalat ang apoy, oh. Wala naman akong babalikan eh. Ang kahustuhan ng lahat ng pag-aari ko ay nasa duffel bag na to. Huwag kang mag-alala. Kapag naging taon ka sa empanadahan, hindi lang gamit ang mabibili mo, kundi baka bahay pa at sasakyan. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Ayoko na lang kasing kontrahin yun na parang bata niyang pananaw. Hindi pa ako na-interview at hindi pa ako natatanggap bilang tauhan. Kung sakali mang matanggap ako sa trabaho, gasino na lang ba ang kinikita ng isang tagaluto ng empanada? Baka nga sa mga personal ko lang na pangangailangan ay ubus na ang aking buwanang sasweldohin kapag nagkataon. Tumangutango na lang ako sa kanya pagkatapos ay dumungaw ako sa bintana. Pinanood ko ang mga nakakasalubong naming ilaw mula sa mga sasakyan. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa mahinang pagyugyug ni Andres. Oh, nandito na tayo. Nakatulog pala ako. Sorry. Ako din naman. Kagigising ko nga lang eh. Si Mang Tonyo ang gumising sa akin. Nakakahiya naman sa driver. Walang natirang gising sa ating dalawa para magsilbing kausap man lang niya habang nasa biyahe. Sanay na yung si Mang Tonyo eh. Huwag mong alalaanin yun. Oh, kung di ka na inaantok, bumaba na tayo. Pagbaba ko mula sa sasakyan ay tumambad sa akin ng isang pribadong kalsada na may lawak na kasyang dalawang sasakyang magkasalubong. Sa kaliwang bahagi noon, malapit sa dulo, ay isang makalumang bahay na may dalawang palapag. May nakalagay na karatula na empanada. Sa dulo naman ng pribadong kalsada ay isang magarang establishmento na kulay puti at may 3 palapag. Bumukas ang nara na pintuan noon at lumabas si Marcia. Maligayang pagbabalik, Andres. Talagang hindi ka pala nagbibiro nang tumawag ka at sabihin kasama mo si Nerissa. Oh, Nerissa, bakit nakaharang yung bag mo sa dibdib mo? Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pupukpukin ng rolling pin. Sa palagay mo ba? Papayag naman ako na basta mo na lang paluin ulit ng rolling pin? Bago mo pa magawa yon, sinampigan na kita ng bag ko. Ba? Palaban ng isang tuwa. Tsak na mag-i-enjoy ako makasama siya. Dito ka tumingin sa akin. Bilang tauhan ng empanadahan, ang una mong dapat na matutunan ay huwag usisain ng kahit anong bagay sa labas. Lalo't kapag gabi na. Anong meron doon? Bakit maingay? 24 oras bang tindahan? Parang hindi mo ako narinig ah. Hoy! Dito lang sa akin sabi ang atensyon mo. Yan, ganyan nga. Deadbahin mo yung empanadahan. Humarap ako kay Marcia. Agad niya akong inakbayan papasok sa loob ng puting establishmento kung saan siya nanggaling. Ayon sa kanila ni Andres ay boarding house yun na pinapatirhan sa mga tauhan ng empanadahan. Inilibot din niya ako sa lahat ng pasilidad na mayroon yun. May sarili mga banyo ang bawat silid. May magandang kusina na may malaking refrigerator na puno ng luto ng pagkain at ilang hilaw na pagkain libreng gamitin at lutuin. Ang stove at lahat ng gamit na naroon ay libre para sa mga tauhan. May gym pa. May laundry room na libre ding maglaba ang mga tauhan sa washing machine. Kahit ang pamamalansya ay hindi din bawal. May rooftop garden din ang naturang lugar. Daig ko pang nakapasok sa loob ng isang eksklusibong dormitoryo. Dito sa itaas ang kwarto niyong mga tagaluto sa umaga. Ang sa akin naman nasa baba lang ng hagdan. Magkano naman ang kalta sa sweldo ng mga tauhan para libre magamit ang lahat ng yan sa boarding house na to? Ano? Nakikinig ka ba sa mga sinabi ko kanina? Ang sabi ko libre. Libre ang lahat ng nandito para sa mga tauhan.
Magmula sa pagkain sa refrigerator, sa paggamit ng mga lutuan, ang washing machine. Oo, narinig ko naman lahat yun. Kung narinig mo naman pala, ano tagtatanong ka ng tungkol sa kaltas? Dahil ba truth is too good? Baka ibig mong sabihin, too good to be true. Ay, ganon din yon. Ang dami mong pinapansin dyan, nakakairita ka. Pero totoo naman, di ba? Libre lahat. Anong catch? Wala. Catch ka dyan. Ano yan, sambutan? Ang tanging gusto lang namin ni na Sir Lorenzo ay maayos na trabaho. Loyal na tauhan at malusog na manggagawa. Oh, eto ng kwarto mo. Eto ang susi nitong kwarto. Kasama na din dyan ang mga susi ng cabinet na nandyan sa loob. Pati na ang susi ng main entrance. Salamat. Yun! Marunong ka naman palang magpasalamat eh. Akala ko tatanungin mo pa din kung bakit ang daming susi. Dudunggulin ko na talaga yung uso mo. Bukas ng 7:00 ng gabi ka i-interviewin ni Sir Lorenzo. Sige. At bago mo pa itanong kung bakit gabi ang interview mo, yun ay dahil busy si Sir sa pakikipag-usap sa mga kliyente niya sa Maynila. Wala naman akong sinasabi. Pero salamat sa pagsasabi sa akin. Wala kang sinasabi. Pero mamaya santambak na naman ang kuda mo. Inunahan na kita. Kung may iba ka pang tanong, dyan mo kay Andres na lang itanong. Matagal-tagal na din naman yung tauhan dito eh. Okay. Sige na, alis na ako. Siya nga pala. Huwag kayong lalabas dito ngayon. Maglibang kayo sa TV. Madaming bagong DVD dyan. May popcorn at may chichirya dyan. Pati soft drinks. Lafang lang kayo dyan. Babu! Parang buhawi na bigla na lang nawala si Marcia. Nagkasundo kami ni Andres na magkita sa common area ng boarding house pagkatapos kong iayos ang ilang gamit ko at makapagpalit na rin ng damit. Habang nag-iisa ako sa kwarto, ay napansin ko ang mga boses na nagmumula sa di kalayuan. Dala ng kuryosidad ay sumilip ako sa bintana kahit pa sinabihan na ako ni Marcia na huwag maging masyadong mausisa. Napakunot ang noo ko nang hawiin ko ang kortina. Hindi yun basta-basta. Yun yung tipo ng kortina na ginagamit sa mga mamahaling hotel. Makapal, hindi tumatagos ang sinag ng araw at kayang harangin ang ingay mula sa labas. Isang magarang kotse ang nakita ko na pumarada sa harap ng empanadahan na noon ay bahana ng mga tao. Isang lalaki na sa tansya ko ay 60 anyos ang bumaba mula roon. Matangkad siya at may misteryosong ere. Saktong nagtama ang mga mata namin, ay saka naman... Huy! Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Hindi ako nagugulat. Ilang beses na akong kumatok pero hindi ka namamansin. Halika na sa baba. Nakasalang na ang DVD. Maganda yon, magugustuhan mo yung palabas sigurado. Halika muna rito. Tingnan mo yung lalaking bagong dating oh. Ang pula ng mata. Nerissa, trabaho ba ang pinunta mo dito o makiosyoso? Trabaho syempre, pero yung lalaki kasi. Wes, baka pwede namang makinig ka sa sinabi ni Marcia. At sinasabi ko na din sa'yo ngayon. Deadline mo ang mga nakikita mo at makikita mong kakaiba. Kapag hindi ka nagtigil, ikapapahamak mo yan. Bitawan mo na yung kurtina. Baka sa boses ni Andres ang inis kaya minabuti kong tigilan na ang pag-uurirat sa nangyayari sa labas at sumunod na kay Andres sa common area ng boarding house. Inayos ko pang maigi ang kortina bago ako lumabas ng kwarto. Pagbaba ko ay inabutan ko si Andres na good mood na at parang walang nangyari. Tanda ko pa noon yung pinanood namin. Yung batang nakasalamin na may peklat ng kidlat sa sulok ng noo. Tapos kalaban nila yung lalaking maputla na walang ilong. Nang matapos kami sa paglilibang sa DVD halos 2:00 na ng madaling araw. Baha pa din ang bisita ang ipanadahan at dinig ang ingay nila sa boarding house. Bakit na kami ni Andres nang magsalita siya? Gusto mo bang lumipat ng kwarto? Pwede kitang ilipat sa dulo. Sasabihin ko na lang kay Marcia. Di na Andres, okay lang naman ako. O sige, sabihin mo lang sa akin kapag nagbago ang isip mo. Okay na ako doon. Salamat sa pag-o-offer. O Nerissa, yung tungkol kanina. Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Hindi masama na maging mapagmatsyag, pero ang maging makulit at atribida, hindi yan kailangan dito. Naunawaan ko. Oh, maganda kung ganun. Bukas, sasamahan kita kay Sir Lorenzo para sa interview mo. Medyo nakakaligaw ang loob ng empanadahan kasi. Paano nga pala bukas? Di-duty na ba ako? Hindi. Petix ka na muna dito. Mag-relax ka lang para ready ka na sa interview mo.
Nang gabing yun, hindi ako agad nakatulog. Bumalik-baliktad ako sa aking higaan. Ilang beses ko ding naranasan na kung kailan papahimbing na ako, saka naman ako makakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Dahil doon, minabuti kong bumangon at maglakad-lakad sa loob ng kwarto ko. Ilang minuto ko rin yung ginawa. Nagsawakas ay humikab na ako ng isang beses, ay nakaramdam na ako ng pamibigat ng talukap ng aking mga mata. Pahiga na ulit ako sa kama na makarinig ako ng mga yabag sa labas ng kwarto ko. Inakala kong si Andres yun. Andres, may kailangan ka ba? Hindi naman sumagot. Parang tanga. Hoy! Ano't pinupungko mo tong pinto? Nababali na tong si Andres ah. Teka nga't maharap nga. Ano ba, Andres? Nababaliw ka na ba? Nerissa! Bakit ka sumisigaw? Anong problema? Nanlaki ang mga mata ko at ginapang ako ng lamig, Miss Ligaya. Doon biglang naging malinaw sa akin na hindi si Andres ang nagpabalik-balik sa pintuan ko. Napansin ni Andres ang kakaibang ikinikilos ko, kaya dali-dali siyang lumapit sa akin. Tumutulo pa ang buhok niya at nakatapis lang siya ng tuwalya sa baywang niya. Ha? Nerissa, okay ka lang ba? Nakarinig kasi ako ng mga yabag na parang nagluloko eh. Binunggo pa yung pinto ng kwarto ko. Ang aga mo namang maligo. Ah, ito? Normal na to. Ang totoo nga niyan, medyo tinanghali na ako eh. Bakit? Anong oras na ba? Pasado 4:30 na. 6:00 ang umpisa ng galaw sa empanadahan. Naku, sorry, naabala kita. Hindi naman. Huwag kang mag-alala. Kung okay lang sa'yo, dito ka muna sa kwarto ko. Tapos sabay na tayong bumaba para makapag-agahan. Hindi na ako nahiya at tinanggap ko ang alok ni Andres. Matapos kong ilak ng mabilisan ng kwarto ko ay sa kwarto na niya ako tigil. Saktong 5:00 ay bumaba na kami at tumulong kami sa paghahanda ng umagahan namin. Habang nagluluto kami ay may napansin na agad akong kakaiba. Una, walang ibang tao. At pangalawa, walang sibuyas o kahit anong bawang man lang. Hindi ko na yun masyadong pinansin. Inisip ko na baka sumakto lang at naubusan nung kumakain na kami. Paano nga pala yung iba nating kasama dito sa boarding house? Kanya-kanya ba tayo ng luto rito o may relyebo sa pagluluto para sa lahat? Walang ganun dito. Ang totoo niya may libre tayong umagahan, tanghalian at hapunan mula kina Sir Lorenzo. Kapritsyo na lang ang magluto kung sakaling hindi trip ang pagkain na bigay nila. Grabe namang pang-i-spoil ang tauhan yan. Masanay ka na. Yun nga lang, puro take out lang sa mga fast food ang rasyon ng pagkain natin kasi biglang nag-less yung kusinera ni na Sir Lorenzo. Kaya kung sawa ka na sa lasa ng fast food, magluto ka na lang. Ganun pala. Hmm. Siya nga pala, Andres. Napansin ko lang. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko kay Andres dahil biglang bumukas ang main door ng boarding house. Iniluwano na nagmamadaling si Marcia na may bitbit na plastic bag mula sa isang fast food na ang pangunahing logo ay bubuyog ni naka-chef hat at nakangiti. Grabe. Pasensya na kayo at late ang agahan ha. Naku, nagluto na tuloy kayo. Kain ka, Marcia. Madami kaming niluto ni Andres. Uy, mukhang masarap ha. Sige. Marcia, sandali. May asin ba to? Oo. Bakit? May problema ba? Oo, malaki! Tintik na buhay to! Puisit! Andres, pakisabi kay Sir Lorenzo na hindi muna ako makakapasok ngayong araw ha. Lecheng araw to! Bakit siya nagalit? Pinagawa ba akong masama? Wala naman. Bawal kasi kay Marcia ang mga pagkain may asin. Nagsusugat ang labi niya at nahirapan siya maglabas ng tubig mula sa pantog niya. May kutob akong hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit nagwala ng ganoon si Marcia. Bakas kasi sa boses ni Andres ang paghagilap ng dahilan para hindi ako magtaka. Pero kahit alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo, saglit na sumagi sa isipan ko na baka aswang si Marcia. Pero agad ko yung isinang tabi at tumatawa akong napailing, bagay na pinansin ni Andres. Hoy! Bakit ka tumatawa dyan, ha? Wala. Pumasok lang sa isip ko na kalokohan.
Tapos naisip ko, baka dala lang ng mga pinapanood natin kagabi. Bakit? Ano ba yung naisip mo? Kako, baka kaya ganun si Marcia ay dahil sa aswang siya. Eto. O kaya, may sa maligno siya. Ano? Halong di makapaniwala at bahid ang takot ang rumihistro sa mukha ni Andres. Sunod-sunod siyang napaubo dahilan para maidura niya sa lamesa ang lahat ng laman ng bibig niya. Tumayo ako para hagurin ang likod niya. Pero nabigla ako nang lumapit ang palad ko sa likod niya. Ang labig ng pawis niya at ramdam ko ang tarantang pintig ng puso niya. Bago pa ako makapagtanong ay marahan akong hinawakan ni Andres sa pulso ko at dahang-dahang inalis ang kamay ko sa kanyang likod. Sa malumanay na paraan ay papaos-paos siyang nagsalita sa akin. Salamat, Nerissa. Okay na ako. Sobra bang nakakatawang sinabi ko na nagkanda sa mid ka na? Medyo. Oo nga no, ang engot ko eh. Year 2005 na ngayon tapos ihirit pa ako ng aswang? Mas kapani-paniwala pa yata na may Diyos ang bababa para magpakita sa ating mga tao. Oo nga, baka nga. Sa dami ng mga nagaganda ang babae ngayon no? Hindi na nakakapagtaka na baka may Diyosa. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na sa akin si Andres. Naiwan ako mag-isa sa boarding house kasama si Marcia na nagkulong sa kwarto niya buong umaga. Pagdating na bandang tanghali ay lumabas siya. Mapula ang mata niya at may suot siyang surgical face mask. Umakyat ako sa kwarto mo. Kaya pala walang tao kasi nandito ka pala sa common area. Kumusta ng pakiramdam mo, Marcia? Eto, mag-aanguso. Nananakit ang tiyan. Ang sama ng pakiramdam ko. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Hindi naman talaga masasabi na sinadya mong nangyari. Bago ka lang dito eh. Saan ang punta mo? Kaya mo ba mag-isa? Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Kukuha lang ako ng gamot ko. Mamaya ayos na ulit ako. Hinanap lang kita para ipaalala ang interview mo mamaya. Saktong oras ka pumunta ha? Aagahan ko na lang. Hindi. Makinig kang mabuti. Tamang oras. Hindi maaga, hindi late. Malinaw? Oo, naintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Nandiyan si Andres. Siyang bahala para masiguradong sakto kang makakarating. Salamat. Aalis na ako. Good luck sa interview mo ha. Pero sa tingin ko naman matatanggap ka. Huwag ka lang masyadong mausisa. Saktong 7:00 ng gabi ay nasa loob na ako ng opisina ni Sir Lorenzo. Bago niya ako kinausap ay nag-excuse siya saglit at naghalungkat sa filing cabinet niya. Ako naman ay pasimpleng inilibot ang aking mata sa kabuuan ng opisina. Malawak yun, carpeted at air-conditioned. Komportable ang inuupuan kong leather chair. Maaliwalas ang pinta ng opisina, pero kapansin-pansin na wala yung bintana. Iisa lang din ang pasukan at labasan. Isang pintuan na gawa sa mabigat at makapal na nara. May 3 main locks at 2 extra pa. Kasabay ng pagharap sa akin ni Sir Lorenzo ay ang paglapag niya ng malaking logbook sa magarang lamesang kahoy sa pagitan naming dalawa. Ang ganda ng tunog niya, no? Nang alin ho? Nitong lamesa ko. Oho. Hindi ban-ban. Oo naman. Walang parte nito na hindi gawa sa kamagong. Ipinasadya ko pa ito. Halata naman ho sa unang tingin pa lang na materyales fuertes ang mesa nyo. Oo, tama. At dahil mahilig ako sa dekalidad ng mga bagay, gusto ko din lahat na tungkol sa negosyo ko ay ganun din. Maasahan ko ba ang dekalidad na trabaho, Nerissa? Opo, sir. Good. Pipirma ka na ngayon sa kontrata. Bukas ang simula mo. Pero bago yon, may 3 bagay na dapat kang tandaan. Mga patakaran na hindi maaring mabali o kahit mabaluktot man lang. Walang kompromiso. Makinig kang mabuti, ha? Sige po. Una, kahit ano pang idahilan mo, hindi ka pwedeng pumasok sa empanadahan mula alas 8 ng gabi. Hanggang alas 5 ng umaga. Nasampulan ka na ni Marcia kung anong ginagawa namin sa mga trespasser. Hindi mo naman siguro gustong maulit yon. Naunawaan ko po. Magaling.
Madali ka naman palang turuan. Kumusta nga pala? Wala ka bang masamang nararamdaman? Wala naman po. Salamat nga po pala sa pagsagot ninyo sa lahat ng gastusin sa ospital. Ipagpasalamat na lang natin na hindi ka napuruhan, hindi ba? Mag-iingat ka na sa susunod. Sisikapin ko po. Ang sunod na dapat mong tandaan ay hiwalay ang panggabi at pangumagang mga empanada. Ang pangumagang empanada ay yung mga niluto namin sa gabi. Yun ang pangtinda sa mga customer at pang-deliver sa mga kliyente. Gets mo ba? Opo. Bukod sa pagtitinda at pag-deliver, trabaho mo din na lutuin ang mga empanada na panggabi. Sina Andres at Marcia na ang bahala sa pagpapaliwanag sa iyo ng detalyadong schedule. Okay po. Ito ang malaga mong tandaan. Hindi maaaring maghalo ang pang-umaga at panggabing empanada. Walang sorry, walang next time kapag nagkamali ka. Sisanti ka agad at kakasuhan kita. Naiintindihan mo ba? Opo. Panghuli, ayoko ang maurirat. Bawal na bawal mong pakialaman, alamin, baguhin, dagdagan, bawasan ang sangkap na ibibigay na lahok sa iyo. Kung ano ang ibinigay namin, yun lang ang gagamitin mo. Nagtataka man ako ay tumango na lang ako sa huling sinabi ni Sir Lorenzo. Mukha namang nagustuhan ni Sir ang mga sagot ko dahil nginingitaan niya ako. Kasunod ang pagsandal niya sa kanyang swivel chair na para bang nabunutan siya ng tinik. Saka naman biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Bukas yan! Napapirma mo na ba siya ng kontrata? Papunta na nga kami doon. Pumirma ka dito ni Risa. Pagkatapos ay mag-initial ka na sa bawat nakalistang patakaran sa page 5. Nang matapos ako sa pagpirma sa kontrata ay magkasabay kami ni Marcia na umalis sa opisina ni Sir Lorenzo. Nag-upisa na ang tour ko sa empanadahan. Sa labas ay aakalain mo makalumang bahay lang yon na nilagyan ng karatulang empanada. Pero ang totoong interior noon ay hawig sa mga nakikitang American diner sa mga pelikula. Sa dulo ng counter ay may swinging door na naghihiwalay sa dining area at sa lugar kung saan niluto ang mga empanada. Dumiretso kami doon at nag-umpisa na si Marcia na idetali sa akin ang kalakaran doon. Dito niluluto ang mga empanadang panggabi. Walang issue dito na magkakahalo ang dalawang batch dahil nasa ibang parte ang lutuan ng pang-umagang empanada. Ang tanging iingatan mo lang ay ang maghalo ang dalawa kapag nandun na sa stock room. Okay. Hindi ka naman mahihirapan na tukuyin ang mga lalagyan dahil may naka-assign na kulay. Pulang panggabi at puti naman ang pang-umaga. Marcia, may tanong sana ako. Sige, ano yun? Nung kausap ako ni Sir Lorenzo, parang ang dating sa akin, ang higpit ng seguridad ninyo dito. Pero bakit kanina pa tayo naglalakad dito wala man lang tayo nakakasalubong na bantay? Curious ka, ha? Sige, nakikita mo bang pinto na yan? Yang kalahating pinto na parang pasimanong malawa. Tapos ay may nakasabit na parang makapalatelang gawa sa sako ng harina. Oo, yan nga. Subukin mong pasukin yan. Kunot ang noo kong sinunod ang sinabi ni Marcia. Pero kakahawi ko pa lang ng katsang kortina at hindi pa nakakatungtong ang paa ko sa bukana ng naturang pinto, ay namalayan ko na lang na nilalamon na ako ng sahig. Tapos ay nakapagkit na ang kaliwang pisngi ko sa marmol na lapag. May kung anong nakakubabaw sa likod ko na nakaangil na parang ulol na aso. Habang may mahigpit na nakahawak sa binaliki kong braso, nang subukan kong lingunin, ang tanging nakita ko ay figurang matipuno na balot ng itim na kasuotan. Tanging mata lang ang kita sa kanya. Aray ko! Salamat sa pagbabantay, Diego. Pwede mo nang bitawan si Nerissa sa ngayon. Kapag umulit pa siya, huwag mo na siyang patatawarin. Halika, Nerissa. Tulungan na kitang tumayo. Ano yun? Si Diego yun. Isa siya sa mga bantay dito. At huwag mo nang itanong kung ano o sino siya. Ang mahalaga, alam mo nang hindi kailangan ng security guard dito para lang mapatunayan namin kung gaano kami kahigpit dito.
Nang matapos ang tour ko ay bandang 9:00 na ng gabi. May ilang sasakyan na ang nag-uumpisang pumarada sa harapan ng empanadahan at maingay na din sa loob noon. Palabas na kami ng back door nang makarinig kami ng pagkabasag mula sa kainan. Saglit akong iniwan ni Marcia at sumugod doon. Dahan-dahan akong lumapit sa swinging door. Unti-unti kong narinig ang mga ungol at ilang angil na parang galing sa mabangis na hayop. Papasilip na sana ako sa laming bilog ng swinging door. Pero bago ko pa nagawa ang bala ko ay bigla na ulit yung gumalaw at muntik pa akong matampal sa mukha. Walang isyo kung makabasag sila. Maglalabas na lang ulit ako ng gamit. Saglit lang. Layo-layo ng konti ni Risa. Baka pinto naman ang tumama sa'yo. Mamaya sabihin mo sinadya ko. Ano ba't ang lapit-lapit mo dito sa pintuan? Hindi mo naman siguro balak sumili pa, no? Hindi. Akala ko lang kasi kasama pa sa tour ko. Pahabol ba ganon? Pwes hindi. Parang nalimutan mo na agad ang mga pinirmahan mong patakaran dun sa kontrata mo. Hindi naman. At mabuting hindi mo kalilimutan. Tayo na nga. Ihahatid na kita sa boarding house. Madami pa akong aasikasuhin dito. Kaya ko na mag-isa. Hindi na. Mamaya magka-amnesia ka na naman sa mga bawal dito. Manatili ka doon. At sauluhin mong mabuti mga patakaran dito. Inabutan namin sa boarding house si Andres na nanonood ng kung anong pelikula sa common area. Ibinilin pa ako ni Marcia kay Andres na para bang sasadyain kong magtigas ng ulo. Nang makaalis si Marcia ay dumiretso ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Sa malas ni Andres ay napagdesisyonan niya na pa akong sundan. Noong una ayoko sanang magsalita. Kaso naman kinulit niya ako. Kaya naman kinatkatan ko siya ng himutok. Hoy, panay na lang ang higop mo ng kape. Magsalita ka naman. Pakiramdam ko naman parang magpapaalam ka ng bukas. Sabi mo, kakaibang paraan nila ng pagkuha ng tauhan. Hindi mo binanggit na papipirmahin ako ng non-disclosure agreement. Tapos kailangan ko pang magdaan sa napakahigpit na pangangapkap sa tuwing papasok o talabas ng empanadahan. Dinaig pang pabrika. Okay. Tapos, hindi mo man lang ako na-brief na ang weird ng uri ng security nyo. Hindi nakikita. Pero bigla na lang nanununggab. Kanina lang naranasan kong pahalikin sa sahig. Ah, nakilala mo na pala si Diego. Buti na lang at gano'n lang ang ginawa sa'yo. Ako nga, sinikmura nun eh. Ah, ganon. Dapat akong matuwa na ganon lang ang ginawa sa O akin. naman, hindi ka na iba sa ganyang kalakaran. Siyempre, nag-iingat lang sila at baka makalabas ang trade secret nila. Takot na si Sir Lorenzo na maonse, gawa ng masamang karanasan sa business partner niya na trinidor siya kaya nalugi. Andres, alam mo hindi kasama sa ganon ang mga utos na huwag mong sisilipin ang delivery van. Ang mga empinadahang panggabi at umaga ay di pwedeng magsama. Kapag nagkamali ka, sisanti ka na. Hindi naluhi ka lang mga patakaran. Pamahiin yun. Pampaswerte. Kailan ba naging luhi ka lang mga pamahiin ng isang family business? Isa pa, ano ba bang iaayaw mo sa ganitong sitwasyon? Oo, mahigpit. Pero lahat naman provided, di ba? Wala ka na makukuhang better offer. Napipilan ako sa sinabi ni Andres. Sa salita ng mga kabataan, ni-real talk ako. Humigop na lang ako ng kape at umungutango. Nagaming yun, sinunod ko ang lahat ng sinabi nila. Lalo na ang utos na deadmahin lahat kapag gumabi na. Kahit anong uri ng ingay narinig ko ay hindi ko na pinansin. Kahit pa nang makarinig ako ng parang mga kuko na gumuguhit sa bintana ng salamin ko. Nagtalukbong ako at hinayaang lamunin ang antok, ang ulirat. Kinabukasan saktong 6:00 ay pandalas na kami ng pagluluto ni Andres. Oh, ayos na ang bus na ito, Marcia. Dalhin mo na sa cooling rack. Narisa, etong second batch ng filling ng empanada ng panggabi. Kagaya kanina, basta itarak mo lang sa mga hilaw na empanada ang bawat hiringgilya para mailagay ang mga filling. Marcia, parang iba ang kulay ng mga ito kaysa sa kanina. Parang mas madilim. Natural. Mas didilim yan dahil nalamigan na. Basta ilagay mo na lang yan. Nakakaisa ka pa lang na batch, oh. Si Andres nakakatatlo na. Pasensya ka na, Marcia. Ano pa nga ba? Kailangang masanay ka na kaagad. Hindi pwedeng lagi kitang tutulungan. May ibang gawain din ako. Bukas kailangan gamay mo na yan.
Bandang tanghali ay natapos na ako sa 5 batch ng empanada. Hindi ako nakasama sa pagde-deliver sa mga kliyente dahil mas pinapahalagahan na maluto ang panggabing empanada. Mag-isa si Andres na lumakad habang ako naman ay naiwan para itinda ang mga pang-umagang empanada. Ipinatawag kasi si Marcia ni Sir Lorenzo. Alam ko naman ang gagawin kaya tiwala akong iniwan ni Marcia. Ilang sandali akong nakatulala habang nagbabantay dahil walang customer. Nang biglang kumaliling ang maliit na bell na nakakabit sa pintuan ng empanadahan at tumuloy ang isang matandang lalaki. Ay, pagbilhan mo nga ako ng empanada, Andres. Oh, bago ka. Magandang hapon po. Anong flavor po ng empanadang gusto nyo? Sabi ko, bago ka dito. Maganda ka, ha? Pinalitan na ba ni Lorenzo si Marcia? Anong kalokohan na naman yung sinasabi ninyo, Mang Crispin? Kakain na nga lang kayo, naghahabi pa kayo ng kwento. Wala po kaming relasyon ni Sir Lorenzo. Oh, talaga ba, Marcia? Tatagal ka ba dito kung wala? Hindi kayo nakakatawa. Aalis muna ako, Nerissa. Bahala ka na muna dito. Mamaya naman ng konti, darating na si Andres. Huwag niyong pagtripan ang bago naming tauhan at bigyan ng kung ano-anong palayaw gaya ng ganda o sexy. Nerissa ang pangalan ng isang yan. Kay Gina o kay Karen pa ang pangalan niya, wala akong pake. Oy, ikaw na ni Risa daw ang pangalan. Akin ang isang chicken empanada. Sabahan mo na din ng isang tasa ng mainit na barakong kape. Pigilang asar ay ineskaso ko ang order ng matandang si Mang Crispin. Itinanim ko na lang sa isipan ko na customer siya at dapat ko siyang pakisamahan. Habang naghihintay siya sa pagkain niya ay sa counter niya napiling umupo. Humihimig pa siya ng isang lumang kanta na mabenta sa video. Yung kantang kadalasan ay nagiging dahilan ng saksakan o di kaya ay barilan dahil sa agawan ng mikropono. Eto na pong order nyo. Nakakainis ang matandang tulad ko, no? Yung totoo ho? Oo, pero kaya ko pa kayong pagpasensyahan po. Ibang klase ka din, bata. Hindi na ako magtataka kung bakit ka kinuha ni Lorenzo bilang tauhan dito. Madali kang kausap, hindi ka plastic. Mabuti at nagustuhan yung ugali ko. Tumahimik na si Mang Crispin pagkatapos ng palitan namin na yon. Tinutukan na lang niya ang pag-ubos ng in-order niya. Ako naman ay tahimik na iniligid ang paningin ko sa kabuuan ng lugar habang nagpupunas ako ng mga counter. Nang matapos ako ay nakita ko nakatingin sa akin si Mang Crispin. Inakala kong may kailangan siya kaya nilapitan ko ito. May kailangan po kayo, Mang Crispin? Tubig, dagdag order? Walang masyadong customer, ano? Ano po? Sa tagal kong nakatigil dito at ninanamnam ang empanada at barakong kape, di isa'y wala man lang sumunod na pumasok dito. Mapapaisip kang talaga kung saan kinukuha ni na Lorenzo ang pera, kayong hihina naman ang benta nyo. Baka mahinang araw lang po talaga. Hoy, matagal na akong bumibili dito. Laging ganito ang senaryo. Paano alam ng mga parokyano na lumalabas ang masarap kapag gumabi na? Ilang minuto pang tumigil si Mang Crispin pagkatapos ay nagpaalam na siya ng makabayad. Papalabas siya nang nakasalubong niya si Andres. Hindi ko masyadong naintindihan ang palitan nila dahil nasa labas sila at naharangan yun ng salaming pinto. Pero pagpasok ni Andres ay halatang hindi maganda ang mood. Buong shift tuloy namin ay tahimik lang kami. Kinausap niya lang ako na makabalik na kami sa boarding house at kumakain ng hapunan sa kusina. Inabutan ka pala ng hukluban na yun? Si Mang Crispin bang tinutukoy mo? Oo. Bad news ang matandang yun. Kapag pumunta yun at wala kang kasama, iwasan mo na lang siya. O kaya isara mo na lang ang tindahan ng empanada. Pero kabastusan naman yon. Customer yun eh. May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Pinansin lang niya yung kawalan ng customer. Tapos pahapyaw lang niyang tinira yung yaman ni Sir. Na imposible yung yaman nila kung empanada ang pagbabasehan. Ay, ilan sa mga tauhan natin ang napahamak dahil sa kadadaldal ng matandang yun. Sana naman na hindi ka magpadala sa sinasabi niya. Mas matimbang naman ang takot ko sa breach of contract kaysa sa maniwala sa chismis ng isang matanda.
Seryoso ako nang sabihin ko yun kay Andres. Aanhin ko ang pagkakaroon ng interes sa chismis ng isang matanda. Kung ikakawala naman yun ang hanap buhay ko. Pero makalipas ang 2 linggo, naiwan ako mag-isa sa boarding house. Lumuwas kasi si Andres. May iniutos si Sir Lorenzo. Dapat ay nakabalik na siya na bandang hapon. Pero dahil sa walang tigil na pag-ulan, ay na-stranded sila at naghihintay pa na humupa ang baha sa dadaanan nila. Dahil nag-iisa naman ako ay minabuti kong matulog ng maaga. Pero bandang 1:00 ng madaling araw ay nakaramdam ako ng uhaw kaya nagpa siya akong bumaba para uminom. Ay, sarap. Makabalik na nga sa pagtulog. Ha? May ibang gising maliban sa akin? Sino? Ah! Diyos ko po! Anong nilalang yun? Kailangan makalis ako dito. Naku po! Papunta sa kwarto ni Marcia. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng confession ni Nerissa tungkol sa kanyang nalaman na lihim ng empanadahan, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Confessions. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries. At ang pinakabago nating mga channels ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para makapagkwentuhan tayo. Hintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng confession ni Nerissa. Naalala ko nung kinatok nga pala ako ni Marcia kanina at sinabi niya magpapahinga na siya dahil masama ang pakiramdam niya. Malaki ang posibilidad na hindi niya maipagtanggol ang sarili niya. Ewan ko ba kung bakit bigla akong parang sinaniba ng tapang at basta na lang akong bumalik sa kusina at naghagilap ng maipambabato doon sa nilalang na papalapit sa silid ni Marcia. Hinagip ko ang bote ng toyo, suka at patis, maging ang lagay ng asin ay hindi ko pinatawad. Yakap ang lahat ng iyon ay dahan-dahan akong sumilip mula sa kusina at nakita kong nasa mismong harap na ng kwarto ni Marcia ang nilalang. Walang pag-aalinlangan ko yung pinagbabato ng dala kong mga bote. Etong sa'yo! At eto pa! Girl! Gaden! Laking-laki mo! Hindi ka lumaban ng patas at gagaguhin mong taon nagpapahinga dahil masamang pakiramdam. Maligo ka sa sausawan at bubog. Heto pang asin. Adobo ka ngayon. Nandito na ako. Ano nangyari dito? Andres! Tulong! Sinugod ako ng nilalang at sinakal. Malapitan kong nabistahan ang mapulang mata noon at naglalakihang pangil. Puno ng itim na balahibo ang buong katawan nun, maliban sa may tuktok ng ulo kung saan may mga puting balahibo na animoy koronang nakatumpok. Mahaba ang buhok ng nilalang, pero magulo yun na maiahalin tulad sa pugad ng ibon. Sa gitna ng pagkawala ng ulirat ko, dahil sa pananakal ng nilalang na iyon, biglang bumukas ang main door ng boarding house at inilawa noon si Andres. Nang sumigaw siya ay tuluyan na akong nilamon ng dilim. Pagbalik ng ulirat ko, ay nasa salas na ako at nakahiga sa sofa. Nakatingin sa akin sina Andres at Marcia. Nasaan ang nilalang na yon? Anong nilalang? Nananaginip ka ba ng masama ni Risa? Hindi ako nananaginip, Andres. May halimaw dito kagabi. Nagbabagang pula ang mga mata tapos itim na itim yon. Pero parang may koronang buhok sa tuktok ng ulo niya. Inabutan mo pa nga na sinasakal ako, di ba? Ewan ko. Ikaw lang ang inabutan ko na natutumba. Ano ba? Alam ko nakita mo. Oo, nakita nga niya. Marcia! Oh, bakit ka naninigaw dyan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kala ko ba nagkasundo tayong dalawa na hindi na muna natin sasabihin? Ano yung ginagawa mo? Sa tingin mo ba maniniwala yung si Nerissa? Kita mong tanda niya nang nangyari eh. Mas mabuti maging tapat tayo sa kanya kaysa subukan nating ungguin siya.
Habang nagtatalo yung dalawa ay iniligid ko ang paningin ko sa loob ng boarding house. Wala namang kakaiba doon. Maliban sa napakalaking mga gurli sa pinto ng kwarto ni Marcia. Parang may halimaw na kumalmot doon. Nang magsimulang kumunot ang noo ko, ay doon na nagsalita si Marcia. Aswang ang nakita mo, Nerissa. Hindi namin alam kung paano nakapasok o kung bakit yun nandito, pero... Anong nangyari sa mukha mo? Bakit ganyan na parang sugat-sugat? Pero ka din sa kamay at braso, pati sa leeg mo. Oh. Para ka natilamsi ka ng kumukulong asido. Tamang ka sa obserbasyon mo. Pero wag kang mag-alala. Konting bagay lang naman to. Mawawala din to. May ipinapahid naman ako. Yan bang dahilan kung bakit maaga kang nagpahinga kagabi? Oo, ito nga. Ngayon, kung kaya mo na, baka pwedeng kumilos na kay ni Andres. Malapit na mag-alas 6. Linisin niyo yung kalat at bubog sa sahig. Tapos dumiretso na kayo sa empanadahan. Pagdating namin sa lutuan ay may nakahanda ng ilulutong empanada. Wala na kaming ibang gagawin kundi itubog ang mga iyon sa mantika at hayaang maluto ito. Dahil medyo sanay na ako sa routine, ay panabay na kami kung gumalaw ni Andres. Nasa pangatlong batch ako ng ilang iluluto nang may makapa ako sa loob ng isang empanada. Sinubukan ko yung pisil-pisilin. Inisip ko na baka namuong jam o kaya karne. Pero iba. Solido ito. Parang nanigas na sausage na dilata sa pakiramdam. Bubunutin ko na sana nang abutan ako ni Andres. Huy, ano yung binabalak mo ha? Andres, di kaya may napasamang kung ano dito sa isang to? Tingnan mo, parang iba eh. Parang matigas na sausage o di kaya ay maliit na baby carrot. O parang maliit na daliri ng tao? Ano? Grabe ang panglalaki ng mata mo. Okay ka lang? Hindi magandang biro yan ha. Mas hindi magandang mang-urirat ka ng kung ano-ano dito. Basta isalang mo na lang yan ng isalang. Nag-aalala lang naman ako na baka may masabi mga kakain mamaya. Eh mukhang mga alta pa naman yung mga customers nila paggabi. Alam mo na, isang reklamo lang mula sa mga yon. Reklamo? Dahil lang dyan sa nakapa mo, baka nga matuwa pa mo ngayon eh. Ang kapal din naman ang mukha mo na magpakita pa rito. Itatanong ko sana kay Andres kung anong ibig niyang sabihin nang marinig namin ng malakas at galit na sigaw ng boss namin na si Sir Lorenzo. Saglit kaming nagkatinginan ni Andres. Tapos ay pasimple kaming sumilip sa bilog na salamin ng metal swinging door na nagsilbing pagitan ng kainan at lutuan. Nakita namin ang isang lalaki na medyo may edad kesa kay Sir Lorenzo. Kayumanggi siya at may katangkaran. May mga nakatato na kung anong letra sa mga daliri niya. Lorenzo, hanggang ngayon ba naman ay galit ka pa? Anak ng... Talagang tinatanong mo yan? Sa edad bang 60 ay ulyanin ka na? Nakakala mo nakalimutan ko ng inonsi mo ako sa negosyong magkasosyo tayo. Dinispal ko mo ang pera ng kumpanya. Palubog na ang kumpanyang yon, Lorenzo. Ilang beses na tayong pinayuhan na i-liquidate natin ang assets. Pero ayaw mong bitawan. Anong gusto mong gawin ko? May pamilya akong binubuhay. Ha? Pamilya? Ang sabihin mo, nilustay nyo ng kabit mong si Luis ang pera ng kumpanya habang nagliliwalay kayo sa Macau. Lorenzo, baka naman maaaring patawarin mo na ako. Wala na akong mapuntahan. Iniwan na ako ni Eloisa. Kahit ang asawa kong si Marita ay nilayasan na din ako. Ang aking uniko iho naman na si Ted ay itinuring na akong patay. Hoy Manuel, umalis ka na sa harapan ko at makasipain pa kita. Hindi ako charity institution na kumukup-kup ng mga ipinanghinura ng pamilya. Dahil nahuli ka nangangalo niya. Huwag mong visitin ang negosyo ko. Andres! Pumunta ka dito! Pasimpleng nagbilang ng hanggang 3 si Andres pagkatapos ay lumabas siya mula sa swinging door kasabay ng pagpupunas kunwari ng kamay niya sa apron na suot. Larawan siya ng tauhang naabala sa gitna ng ginagawa. Gayong nandoon lang kami sa likod ng pinto at nakikiosyoso. Nang marinig kong tawagin ni Sir ang pangalan ko, ay ginawa ko na lang din ang ginawa ni Andres. Tawag niyo po ako, Sir Lorenzo. Oo,
Itaboy mo ang hinayupak na yan palabas itong impanadahan. At siguraduhin mong hindi na siya babalik. Nasaan si Nerissa? Nandito po ako, sir. Lampasuhin mo ng disinfectant ang buong kainan. Hindi ko gustong may insektong makakatuloy dito. Nakikita mo yung lalaking iginigiya ni Andres palabas? Tandaan mo ang gunggong na yan. Huwag na huwag mong patutuloyin yan dito. Ito ang numero ni Colonel. O kaya ni Hepe. Ipadampot mo agad sa oras na mamataan mo. Malinaw? Opo, sir. Lumipas ang ilang linggo na iba na ang shifting namin. Naging panggabi si Andres tapos isang bagong trainee ang tinanggap. Mia ang pangalan niya. Di tulad ko, madali niyang nakapalagay ng loob ang mga amo namin. Lively siya at madaling makisama. Hindi din niya kami masyadong kinakausap ni Andres. Kasama ang ugali mang sabihin pero sip-sip siya kay Marcia. Lagi pa niyang inaabangan si Sir Lorenzo para lang daldalin. Yung mga small talk, ganun. Medyo tamad siya pero pwede nang pagpasensyahan. Sinasampot ko na lang kung ano ang kakulangan niya. Isang gabi nag-abot kami ni Andres sa boarding house. Nasa kusina ako noon at gumagawa ng paborito kong macaroni salad. Pinamimigay mo ba yung gawa mo? Kung sinong may gusto, pwedeng kumuha. Oh, hingi naman ako. Eto oh. Okay na ba yan o dadamihan ko pa? Okay na muna to. Kuha ulit ako pagkaubos. Si Mia nga pala, nasaan? Sabi ng utility na pang umaga may narinig daw siya nagsisigawan dito kanina. Kayo ba ni Mia yon? Totoo ang balitang nasagap ni Andres. Nagkasigawan kami ni Mia kanina dahil sinunod ko ang bili ni Marcia na pagsabihan si Mia tungkol sa mga patakaran ng pinagtatrabahuhan namin. Ilang araw na kasi namin siya nahuhuli na hindi sumusunod. Patakas na lumalabas. Nag-uusisa sa mga bagay-bagay at pilit na gustong makasilip sa empanadahan habang nag-aasikaso ang night shift ng mga parokyano. Sa tuwing mahuhuli siya ay parang anghel na panayang sorry at dinaig pa ang pulot-pukyutan sa pagkasweet. Iyon ay kapag kaharap lang sina Marcia at sina Sir Lorenzo. Kanina nung ako lang kaharap ay lumabas ang tunay na sungay at sinagot-sagot ako. Kaya medyo nag-init din ang bumbunan ko at pumatol ako. Nauwi kami sa sigawan. Sabi na tama ang kutob namin ni Marcia sa babaeng yun na may lihim na ugali. Talaga ba? Ubod ng bait ng babaeng yun eh. Kapag kausap kayo. Nauli namin siya minsan. Napagsabihan din kasi yun ni Lola Rolanda. Yung nanay ni Sir Lorenzo? Oo, yun na nga. Wala ka nun Nagdi-deliver ka pa ng empanada sa mga kliyente natin sa Quezon City. Dumating yan si Lola Rolanda. Amoy pera syempre. Bah, kung tuloy dikit at feeling close si Mia, kinukompetensya si Marcia. Naku po. Ayun, sinuplas siya nung matanda. Tinawag siyang intrimitida. Di ginamit na naman niya yung... Sorry po. Pasensya na po. Inarte niya. Oo, ganyan. Pucha, pang-famas. Mutik na namin bigyan ng trophy. Pero pagpihit niya, akala niya, hindi namin siya kita ni Marcia. Aba umismit. Tapos bumulo pa na. Impact ang matanda. Malapit ka nang mamatay, bro ka pa. Grabe naman. Kaya hindi nakabigla-bigla ang nangyari sa inyo kanina. Buti nga, hindi mo binigwasan. Ibang klase pa naman yung kanan mo kung makabigwas. Ginawa mo naman akong boksingero. Uy, nasaan ang pasaway? Malay ko. Mula sa makalabas lang ng boarding house ang tele, kaya naman nilabas yun ni Andres at ako naman ay naiwang nakasilip lang sa nakabukas na pinto. Naglabasan na din ang ilan sa kumakain sa empanadahan at inisyoso ang nangyayari. Sugatan si Mia. Ang laki ng mga sugat niya sa braso, hita at pisngi. Sumisigaw siya ng aswang at ilang paputol-putol na salita sa gitna ng mga hikbe. Nakakainin siya ng aswang. Sinubukan siyang ipasok ni Andres pero nanlaban siya. Tinawag pa niya mga impacto ang mga customers na nakatingin. Doon na dumating si Marcia. Ano nangyayari dito? Nakakita daw ng aswang si Mia. Bakit ba kasi nasa labas ang lintik na babaeng yan? Ikaw, Nerissa, hindi ba sinabihan kita na swituhin ng babaeng yon? Huwag mo siyang pagalitan, Marcia. Nagkasagutan ang dalawang yan kanina. May utility na nakarinig. Buiset! Ano't nakapanood ka lang, Nerissa? Ayaw mong tumulong na patigilin yung si Mia?
Kasi hindi ako night shift. Nasa pinirmahan ko. Oo, alam kong pinirmahan mo. Ngayon lang, bilang bisor nyo, binibigyan kita ng karapatan na makalabas para maawat yung iskandalosang si Mia. Dahil sa ghost signal ni Marcia, natulungan ko si Andres na kalagkarin pabalik sa loob ng boarding house, si Mia. Sa gitna ng pagpupimiglas niya at pagtili. Habang si Marcia naman ay naging abala sa pakikipag-usap sa mga parokyano. Damage control, kumbaga. Nang dumating si Marcia ay sinabihan na nila ako ni Andres na pumunta sa kwarto ko at sila na ang bahala kay Mia. Kinabukasan, hindi ko na nakita pa si Mia. Ang sabi ni Andres, hindi na nila siya napagpaliwanagan at napaalam na siya ng tuluyan. Lumipas ang ilang araw, muli kaming dinalaw ng lalaki na gangalang Manny. Pero sa pagtataka ko, naging mainit ang pagtanggap sa kanya ni Sir Lorenzo. Niyaya pa siya sa pribadong opisina. Baka naman matunaw si Sir sa'yo niyan. Hindi mo alis ang titig mo sa kanila. Nakakapagtaka lang kasi na biglang nagbagong ihip ng hangin. Huli niyan dito yung lalaking yun, galit na galit si Sir. Tinawag pa sa buong pangalan. Bah, ngayon Manny na lang at may akbay pa. Sabi kasi ni Sir, ang negosyo ay parang politika. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Kahit pa nanlustay ng pera. Oo, kahit nanlustay ng pera. Makapetex kayong dalawa. Ah? Tapos na magay sa pagluluto ng panggabing batch. Opo, kanina pa. Andres, wag mong tinuturuan ang katamaran nitong si Nerissa, ha? Malapit-lapit na yung isama sa night shift. Mamaya maunsyami pa. Bahagya akong napanganga sa sinabi ni Marcia. Okay na ang sweldo ko bilang pang-umagahang tauhan. Maluwag din ang schedule at di masyadong pagod. Sa 3 buwan ko sa kanila, malaki-laki na ang ipon ko dahil bukod sa sagot na lahat, ang aming mga basic needs, may allowance pa sa tuwing luluwas at magde-deliver. Pero doble ang sahod ng mga panggabi. Halo ang kaba at saya, pero agad ding nawala nang magsalita si Andres. Kailangan ba talagang ilipat pa sa panggabi si Nerissa? Mukhang okay naman siya sa current shift Nagustuhan siya ni Lola Rolanda. Bakit parang ayaw mo? Hindi ba't ikaw ang nagrekomenda kay Nerissa? Isang magandang oportunidad yun para sa kanya at sa'yo. May bonus ka kay Sir Lorenzo. Dahil nakapagpapasok ka ng nagustuhan ng nanay niya. Hindi ko alam na may ganong sistema rito. Nito lang yun pinauso. Dahil madalas matitigas ang ulo ang mga nakukuha namin. Tulad na lang ng salot na Mia na yun. Mga walang hiya kayo! Ilabas ninyo ang apo ko! Sabay-sabay kaming napasigaw ni na Andres at Marcia. Dahil ang matandang sumisigaw mula sa labas ay biglang binato ang bintanang salamin ng empanadahan. Hindi pa siya doon nagkasya at pumulot siya ng sanga. Sabay sugod sa loob ng kainan. Panay ang sigaw niya habang iwinasiwas ang hawak niyang sanga. Kayo! Ilabas niyo siya! Mga kampon kayo ng impakto! Abay, maghunos dili ho kayo. Wag ho kayong mananakit. Nasaan ang apo ko? Hanggat hindi niyo siya inilalabas ay hindi ako aalis dito! Guguluhin ko talaga kayo! Uubusin ko ang lintak ng mga bintana ninyo! Oy, naku naman ho! Huwag naman po kayo magbasag. Sino ho ba yung apo nyo? Hindi mo ako makukuha sa pagtatanga-tangahan mo! Nagtrabaho ang apo ko rito. Mia ang pangalan niya. Nasaan na siya? Malay ho namin. Matapos kami iskandaluhin ng apo nyo at hiyain sa mga customer, hindi na namin nakausap ng maayos ang bruhang yon. Huwag mong binabastos ang apo ko at tinatawag na bruha. Sasalaksakin kita nitong sanga ng hawak ko. Anong kaguluhan ito? Sa gitna ng gulo na ginagawa ng matandang babae ay biglang dumating ang isa pang matandang babae na mailalarawan ko bilang matandang Donya. Puti na ang kanyang buhok pero aristokrata pa din kung tumindig. Nang malingunan siya ng nagwawalang matanda ay nabitawan nito ang hawak na sanga. Doray, bakit ka nagbabasag dito? Ano bang problema? Hindi mo ba magagawang daanin sa maayos na pakikipag-usap? Tinatakot mo ang mga tauhan namin. Tinatakot? Yan ba talaga ang sasabihin mo sa akin?
Kinakatakutan na kayo ng mga kapitbahay dahil sa hindi maipaliwanag na pagyaman ninyo. Doray, pati ba naman ikaw? Naniniwala ka ba na nagtitinda kami ng ipinagbabawal na gamot? Ha! Masaol pa kayo sa mga tulak. May nakakita sa inyo. Pasadya ang mga empanada ninyo. Nakipagkasundo sa isang aswang si Lorenzo para maibalik ang yamang na wala sa inyo. At tao ang ipinapalamo ninyo sa mga bisita ninyo sa gabi. At talagang kumagat ka naman sa kwentong kotsero na yon. Kung ganon, Rolanda, sumumpa ka sa akin na hindi totoong may pinoproteksyonan kayong kampo ng kadiliman. Na hindi mga aswang at maligno ang parokyano ninyo sa gabi. Doray, alam mong hindi ko gawain ang basta na lang sumumpa sa isang bagay na walang katuturan. At ang alam ko, ang kilala kong Rolanda ay isang maayos na tao. Hindi ang katulad mo na nagpalamo na sa dilim. Sa ngalan lamang ng salapi. Natapos ang eksenang yon na basta na lang umalis si Aling Doray. Pero nag-iwan siya ng salitang hindi pa siya tapos at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang apo niya at hanggat hindi niya naibubunyag ang katotohanan sa likod ng yaman ni na Sir Lorenzo. Pagdating ng gabi, si Marshall lang ang nag-night shift. Naiwan si Andres para i-brief ako sa pagpasok ko sa panggabing pagsisilbi sa kainan. Pero nung kinausap niya ako, iba ang naging laman ng usapan namin. Nakatambay kami noon sa harap ng boarding house at binibistahan ng mga parating na dikotsing customer. Nerissa, sigurado ka ba na gusto mong mapasama sa panggabing taga-silbi? Parang naitanong mo na kanina yan ah. Ayaw mo ba ako doon? Hindi naman ako katulad ni Mia na epal. Hindi ko rin naagawin ang papel mo. Hindi yun sa ganun. Kahit umepal ka at agawan po ako ng papel, walang kaso sa akin yun. Nag-aalala lang ako kung kakayanin mo. Ba't di ko naman kakayanin? Ikaw na nga nagsabi sa akin na sunggab lang ng sunggab sa bawat oportunidad, di ba? Oo, tama ka. Sinabi ko nga yun. Pagkasabi noon ay tumahimik na siya at tumingin sa malayo. Nakatingin siya sa gawi kung saan naroon ang empanadahan. Pero hindi naman doon nakatutok ang atensyon niya. Lampas doon, yung parang may malalim siyang iniisip. Tiningnan ko ang mukha niya. May mga eye bags na siya na parang aburido din. Larawan siya ng tao na may mabigat na dinadala. Ibang-iba sa dating na nakasanayan ko na parang lahat ng bagay easy lang sa kanya. Sabay kaming napalingon nang huminto ang aming service van at iniluwa noon si Manny na may mga kasamang ilang bata na sa tingin ko ay mga yagit. Oh, kakain kayong mabuti ha. Kayo ang espesyal na bisita namin. Nagkakawang gawa na rin tayo sa gabi? Ha, Andres? Kung yun ang sabi nila eh. Hoy! Andres! Kaysa nakatunganga ka dyan, ay tulungan mo ako sa mga to. Paupo-upo ka lang dyan. Sayang pinapasweldo sa'yo. Ang kapal din ng isang ito. Makamando. Kala mo walang ginawang mabigat na kasalanan. Tara, tulungan na kita. Bago pa maisipan ng Manny na yan, nalakasan pang baon niyang aircon ng kayabangan. Pero hindi sa kaidan dinala ang mga bata. Inihatid namin ang mga yon sa isang maliit na bungalow na nasa parteng maliblib na nasa likuran ng empanadahan. Nakatago yon sa likod na nagtataasan at nagkakapalang mga halaman. Pagdating namin doon ay si Lola Rolanda ang sumalubong sa amin at sa mga bata at may kasama siyang taga-silbi. Asikasong kahalintulad sa hari ang ginawa niya sa mga batang yagit. Pinakain ng masarap, pinaliguan at binihisan ng maganda. Ilang minuto din kaming nakipaglaro ni Andres sa kanila. Tapos ay nagpaalam na kami dahil lumalalim na ang gabi. Pero paglabas namin, Bye-bye! Bukas ulit dadalaw kami ng Kuya Andres niyo rito. Maglalaro ulit tayo. Hindi ka sana nagbibitaw ng mga ganong pangako. Bakit naman? Nasa malapit lang sila. Madaling puntahan. Hindi mo sigurado kung makikita mo pa sila bukas. Bakit mo naman nasabi yan? pero bago pa nakasagot si Andres sa tanong ko, ay bigla kaming nakarinig ng kakaibang kaluskos.
Kasunod ng angin na parang galing sa mabangis na hayop. Sandali kaming natigilan. Nakiramdam. Bigla ay narinig namin ang mabibigat na yabag na papalapit sa amin. Hinabig ako ni Andres para magpatihulog at gumulong papunta sa makapal na halaman. Padapa kaming nagtago doon at pasimpleng sumilip sa pagitan ng mga dahon. Ilang sandali pa ay dumating si Sir Lorenzo na may dalang malaking itim na aso. Dilaw ang mga mata nun at naglalakihan ang mga pangil. Kahit ang mga kuko noon ay hindi pangkaraniwan ang haba. Nagawa mo na ba ang pinagagawa ko sa'yo? Oo. Baka naman pwede mong ilayo-layo ng konti ang alaga mo. Parang lalamunin ako eh. Lagi pang nakasunod. Natatakot ka ba kay Bruno? Bait dito eh. Pagkain lang ang katapat nito. Aso ba talaga yan? Parang iba ang pakiramdam ko sa isang yan. Ibang makatitig. Kung sa tingin mo ay aso, di aso. Nabalitaan ko, may matanda daw na nanugod kanina. Anong gagawin natin doon? Natin? Manuel, parang nagkakalimutan tayo. Hindi dahil sa tinatawag ulit kitang Manny, ay nilimot ko na ang mga kasalanan mo. At balik tayo sa dati. Tauhan ka dito. Hindi kita kasosyo. Kaya walang natin. Huwag kang sumausaw. Hindi na kumibo pa si Manny pagkatapos ng mga sinabi ni Sir Lorenzo. Tumangutango na lang siya kasabay ng paghimas sa bato. Pagkatapos ay tumunghay at huminga ng malalim saka umalis. Ilang sandali pa umalis na din si Sir Lorenzo. Nang masigurado namin ni Andres na wala ng tao, ay gumapang na kami paalis sa pinagkukublihan namin. Pagdating namin sa boarding house, ay may katakatakang ginawa si Andres. Sa halip na normal niyang buksan ang main door ay para siyang espiya sa mga spy films na lumingon-lingon muna. Tapos sinenesan niya ako na manahimik. Dahan-dahan kaming pumasok. Pagkatapos ay sinigurado muna niya na wala si Marcia bago niya ako niyaya sa laundry area. Oh, dito tayo. Andres, anong ginagawa natin dito? Hindi tayo maririnig dito. At makikita natin kung parating na si Marcia. Ha? Bakit kailangan magtago kay Marcia? Bakit ka ganyan? Para kang espiyang hindi maintindihan? Hindi ko na din alam. Ewan ko na. Sari-sari na ang gumugulo sa isip ko. Parang pakiramdam ko lahat ng tao nakatutok. Ano bang problema? Napagalitan ka ba nila, sir? May nagawa kang mali? Yun na nga. Hindi ko na alam kung anong tama sa mali. Araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon. Parang nabubuhay ako sa isang masamang panaginip. Andres! Teresa, mali ba ako na gusto yun ang masarap na buhay? Yung makaluwag-luwag lang ako. Yung maramdaman kong hindi lang ang bigat ng paghahanap buhay, kundi ang sarap na may saysay ang pagtatrabaho ko. Hindi isang kahig, isang tuka lang ako. Pagkasabi noon ay isinubsob ni Andres ang mukha niya sa mga palad niya at nagpakawala ng ungol na maihahalin tulad sa daing ng taon desperado at litong-lito. Hindi ko maintindihan ang ipinagkakagano ni Andres. Tatapikin ko na sana siya sa balikat, pero bigla siyang gumalaw at ikinuskos ang dalawa niyang palad sa mukha niya na parang naghihilamos ng walang tubig. Tapos matiim niya akong tinitigan sa mata. Teresa, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa pera? Ha? Andres, naguguluhan na ako sa'yo. Sagutin mo na lang ako, sige na. Hanggang kaya ko. Siguro. Hanggat hindi naman maituturing na mali ang pinapagawa sa akin. Sabi mo nga, di ba? Sunggab lang ng sunggab habang may oportunidad. At tama ka naman. Hindi! Mali ako! Mali! Ano bang nagawa ko? Bakit ba? Ano bang nangyari? Sumira ka ba sa patakaran? Basta ni Risa, bukas. Kapag tinanong ka ni Marcia kung ready ka na para sa night shift, umayaw ka. Andres! Nerissa! Nandito ba kayo? Nasaan kayo? Nandiyan na si Marcia. Bakit mo pinapaikot yung washing machine? Basta, yung billing ko sa'yo, gawin mo bukas. Huwag ka na magtanong. May kakaiba sa timbre ng boses ni Andres, takot at nagmamadali. Seryoso din ang ekspresyon sa mukha niya
Naguguluhan man ay umuo na lang ako. Doon siya parang nakahinga ng medyo maluwag. Saka siya sumagot sa paghahanap sa amin ni Marcia. Nandito kami sa laundry room! Anong ginagawa niyo dito sa laundry room? Kanina ko pa kayo hinahanap Naglalaba. Ano pang gagawin dito? Gabing-gabi naman. Namamantot na ako eh. Wala akong oras maglaba. Buti nga at nagkaroon ako ng oras ngayon. Kasi ako ang sinabihan mo na magpaliwanag ng mga bagay-bagay kay Nerissa. O siya, maglaba ka na lang ng maglaba. Wala nang aabala sa'yo. Aalisin ko na si Nerissa sa kamay mo. Hindi naman ako nagreklamo. At wala naman nagsasabi na nagre-reklamo ka. Ang lagay kasi niyan ipinapasundo ni Lola Rolanda si Nerissa para mag-duty ngayon sa night shift. Nabigla ako sa sinabi ni Marcia. Bago siya dumating ay pinlano na namin ni Andres na aayaw ako sa panggabing shift. Pero hayon siya at sinabing sasalang na daw ako. Nang mapatingin ako kay Andres ay para siyang ibinabad sa suka. Pero wala siyang sinabi. Nakatitig lang siya kay Marcia. Habang si Marcia naman ay parang walang napapansin na saglit na nagpaalam na may kukunin lang sa kwarto niya. Nang masigurado kong hindi na niya kami maririnig, ay pabulong akong nagtanong kay Andres. Paano na, Andres? Sasabihin ko ba na ayaw ko? Maghihinala sila. At baka kung anong isipin. Kapag nagkaganon, baka mapahama ka. Palapit na si Marcia rito. Sabihin mo na sa akin ang sasabihin mo, Andres. Kung mayroon man. Basta ni Risa, kahit anong mangyari, wag na wag mong bubuksan yung refrigerator na kulay dilaw. Kahit pautusan ka ni Marcia o kaya kahit nina Sir Lorenzo at Lola Rolanda, gumawa ka ng palusot. Oo, sige. Tatandaan ko. At isa pa, huwag kang titingin sa pagitan ng mga binti mo kapag nakatuwad ka o kaya nakatungo ka habang may pinupulot. Basta ganun ang posisyon mo. Ipikit mo o sikapin mong nasa baba lang ang mata mo. Sige. Tatandaan ko. Pagbalik ni Marcia ay agad niya akong niyaya papunta sa empanadahan. Mas excited pa siya sa akin na kumakandi-kandirit pa siya habang lumalakad kami. Panay naman ang kabog ng dibdib ko. Magkahalong kaba at antisipasyon sa kung ano man ang naghihintay para sa akin. Habang naglalakad kami, ay kinausap ako ni Marcia. Alam mo ba, ang saya-saya ko ngayon. Medyo matagal-tagal na din ang makakuha kami ng babaeng staff para sa night shift. Kaya pala ganyang kaka-lively. Naku, kung alam mo lang, kulang na nga lang maihi ako dito sa sobrang saya eh. Sigurado din ako na mag-e-enjoy ka sa panggabi. Ang daming bonus gabi-gabi. At ubod ng galante ang mga customers. Tipong 100 pesos per transaction bang iniiwan sa tip? Ang kuripot naman. Maliit yon? Bakit? Magkano bang bigayan? Tingnan mo na lang. Bago pa kami pumasok sa loob ng empanadahan, ay may kakaiba na agad akong napansin. Maliban sa andami talagang nakaparada ng mga sasakyan, puro mamahalin pa yon. May mobile din ng pulis at truck ng sundalo. May mga roving van din na pag-aari ng mga artista na hindi may tuturing na sobrang sikat pero kilala sa industriya. Pagtulak ni Marcia ng salaming pinto ay sinalubong kami ng hindi masayang ingay o kwentuhan, kundi mga ingay ng malalakas na panguya na animoy mga mababanggis na hayop ang kumakain doon. Napanganga ako. Ano to? O ano? Akala mo ba isosyalan ang aabutan mo? Hindi mo inaasahan na para mga patay gutom na hagong sa karne ang aabutan mo, no? Tama ba si Mang Crispy na ang panggabing empanada masarap? Nerissa, pabuti naman at nandito ka na. Maligaya ako't kasama ka na sa panggabing tagasilpi. Hey, naku. Masosorpresa ka sa dami ng makukuha mong blessings dito. Sinabi ko na sa kanya. Ay, naku, hayan na naman sila. Sandali lang, lahat ay mabibigyan. Marami tayong luto. Medyo maikli ang pisi ng aming mga customer. Kailangan kapag umorder sila ay dumating agad ang gusto nila. Yun ang dahilan kung bakit biglaan ka namin kinailangan. Mababait naman ang mga yan. Basta't makuha lang nilang gusto nila. Kumilos na kayo, Nerissa. Mahaba pang gabi. At madami pa tayong pagsisilbihan. Akala ko talaga ay niyayabang lang nila ako.
Pero na magsimula na ako magsilbi ay naintindihan ko ang ibig sabihin ni Marcia nang banggitin niya sa akin na galante ang mga customer ng panggabing shift. Hindi basta pera ang inilalagay ng mga iyon sa bill holder, kundi mga piraso ng ginto. Pinagbibigay ng antigong gintong barya. Ang iba naman ay mga alahas na karamihan ay may nakakabit na diamante. Ilang beses pa nga akong nakakuha ng gold bar na basta na lang iniwan sa ibabaw ng mesa. Ito ang bayad ni table 4 at ito naman ang kay table 10. Sa'yo na yung bayad ni table 10, Narisa. Dito mo na lang ilagay sa maleta yung iniwan ni table 4. Uy, ano't nakatulala ka dyan? Pagod ka na ba? May ilang oras ba tayo, oh? Kasi mali yata ako ng pagkakarinig sa'yo. Ang sabi mo, sa akin na lang ang bayad ni table number 10? Yun nga sinabi ko. Pero, Marcia, 2 bundle ng tig-1,000 to. Kaya nga, yun yan. Dahil ikaw ang kumolekta niyan. Wala ding silbi sa amin yan dahil pera. Ay nako, basta uniformadong mga tao talaga ang titigas sa mungo. Sinabi ng wag perang ibabayad eh. Parang kalabisan na to. Inabutan mo na ako ng tip na 3,000 kanina. Ibulsa mo na yan at magtrabaho ka na. Mamaya may mainip na naman eh. Ayan na nga yung sinasabi ko, talaga naman. Nerissa, pumunta ka na muna dun sa loob. May mga tray ng empanada doon. Isalang mo sa microwave oven ang mga yon. At pag natapos ka, ilabas mo dito. Sinunod ko ang utos ni Marcia at pumunta ako sa kitchen ng empanadahan habang isinasalang ko ang batches sa microwave. Nang naturang mga empanada ay napansin ko ang nakakagutom na amoy na nanggagaling sa mga yon. Naalala ko isang sikat na brand ng Chinese luncheon meat na kulay orange ang pabalat. Kapag kasi piniprito namin ang mga panggabing batches sa umaga, ay hindi naman masyadong maamoy. Pero masangsang pala yun kapag iniinit na. Hindi tulad ng mga pang-umagang empanada na amoy tinapay kapag iniinit. Hinahango ko na mula sa microwave ang huling batch ng isang empanada ay nahulog naman ito sa sahig. Bumuka yun at nangilabot ako sa aking nakita. Naku po, lagot ako nito. Nabiyak ka pa talighin, no? Ano to? Diyos ko po, daliri ito ng tao. Huwag kang sisigaw, Nerissa. Utang na loob. Ano bang dapat ang nararamdaman mo ay lunukin mo na. Pero Andres, yung daliri, tanda ko ang singsing na yan. Suot ni Mia yan. Ako na bahala dito. Magtago ka sa likod ng metal shelf na yon. Huwag kang gagawa ng kahit anumang uri ng ingay. Kahit ang paghiga mo ay kontrolin mo. Andres, ano bang nangyayari dito? Ito bang dahilan kung bakit ayaw mo ako mapasama sa panggabing shift? Sana ako magpapaliwanag sa'yo. Bilisan mo. Magtago ka na. Parating na si Marcia. Sinunod ko si Andres at nagtago ako sa lugar na itinuro niya. Pero pagtalong ko ay may nakita akong isang bola ng mata ng tao na may nakakabit pang litid. Doon dumating si Marcia. Pigil ang aking pagsukay na ramdaman ko sobra ang dagundong ng dibdib ko. Sumabay din ang matinding pagpintig ng ulo ko. Dahil doon ay nakaramdam ako ng liyo. Naitaon ko tuloy ang isang kamay ko malapit sa mata. Bahagya ko yung nadali ng hinalaki ko at pumaling sa akin yun. Kinagat ko ang ibaba ng labi ko para mapigilan ang aking pagdili. Nerissa, nasaan na yung mga pinapainit mo? Paubos na yung Andres? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba maglalaba ka ngayon? Naburyong ako eh. Kako, maka-duty. Mukhang kinukulang kayo sa tao, alam mo na. Bago lang yung si Nerissa eh. Siyempre, babagal ang galaw nyo. Mabuti nang may dagdag kayong tulong, di ba? Sus, pautot mo. Ang sabihin mo, hindi ka makatiis na makakubra. Ibang magsalita ang kinang ng pera, no? Huwag ka mag-alala. Marami para sa lahat. Okay. Nasaan si Nerissa? Nagdailan ako na naiwan ko sa kwarto ko ang susi ko. Na baka pwedeng pakikuha muna niya. Ayaw pa nga eh. Dahil may ipinapagawa ka daw. Kaya sabi ko, ako na muna dito. Mga paraan eh, no? Sino nakalaglag yung nasa sahig? Ako. Napasok ako eh. Nabawasan patuloy ng isa. Ibigay mo yan kay Diego at linisin mong sahig. Bukas iiwanan natin si Nerissa dito kasama ni na Lola Rolanda at Sir Lorenzo. Kakatulungin kita. Saan? Maghahanda tayo ng rekado. May bagong dating, nandun sa bungalow. Kadadala lang ni Manny kanina.
Pagkasabi noon ay lumabas na si Marcia. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at panabay pa kaming napaduwal na dalawa. Nilinis namin ang kalat at napagkasundo ang wala kaming sasabihin na kahit ano. Naaakto kami na parang wala lang hanggang sa matapos ang shift namin. Naiwan kami para maglinis at iluto ang pang-umagang batch. Di tulad sa mga panggabi, ang mga rikado ng pang-umaga ay nasa malinaw na container at kami mismo ang naghahanda. Gaya ng paggagaya at paggisa hanggang sa paglalagay sa mga empanada. Marahil ay dala ng takot at kagustuhan naming malimutan ang aming mga nakita sa night shift, ay maaga kaming natapos ni Andres. Doon kami nagpasyang maupo sa isa sa mga pwesto sa kainan at nag-usap kami. Ibang-iba sa kanina, no? Biglang tahimik. Hindi mo iisipin na buhay ang lugar na ito pagdating ng gabi. Anong nangyari sa'yo kanina, Andres? Ako sinabi ko sa'yo na nakakita ako ng mata ng tao. Pero ikaw, may ipinakita ba sa'yo kung ano si Marcia? Wala siyang ipinakita. Pero ang mga sinabi niya ang nagpapabaliktad ng sikmura ko. Alam mo bang... Oo. Agaya mo. Ayun ang una kong nalaman nung ilipat nila ako sa panggabi. Mga laman ng tao ang palaman ng empanadang ibinibenta nila. Kaya pala kaamoy ng mga empanadang ipinapainit ko kaninang luncheon meat na pinaghihinala ang gawa sa karne ng tao. Ay dahil yun mismo ang laman nun. Ganun na nga. Yung daliri kanina. Kay Mia yun, di ba? Ibig bang sabihin nun? Hindi ko alam. Pero tama ka. Napag-aaring nga ni Mia ang singsing na yun. Kaya malamang ay... Nakarinig kami ni Andres ng kalabog mula sa labas. Sa bandang likuran ng empanadahan, sabay pa kaming napatayo nun. Tapos nagkatinginan kami. Walang kahit anong salitang tumango kami sa isa't isa at pinuntahan ang lugar na pinanggalingan ng ingay. Pagdating namin doon ay gumilid kami sa dingding ng establishmento at patago kaming sumilip. Nakita namin sila Manny at Sir Lorenzo na nagtatalo. Sinabi ko nga na hindi na kita tatraydorin, Lorenzo. Pero hindi ko akalain na ganito ang ipapagawa mo sa akin. Anong ipinagkakaganyan mo? Huwag mong sabihin bigla ka nang nagkaroon ng konsensya. Nakakatawa ka naman. Akala ko ba ay gagawin mo ang lahat para makabawi sa akin at para magkapera ka? Pero ang kumatay ng tao. Natano namang masama doon? Hindi ko lang nililinis ang kapaligiran dahil nababawasan ang paglilibing ng katawan, nababawasan pa ang mga salot ng lipunan. Hindi na din nangunguha ng pagkain sa labas ang mga aswang. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sunod-sunuran ka sa isang aswang. Hindi lang siya isang aswang. Isa siyang Diyosang aswang. Pinayaman niya ako dahil sa pagpapupunta niya ng mga aswang na kabig din niya. Maging ikaw ay nakikinabang na din. Ano pa ba ang inaayaw mo? Hanggang kailan mo gagawin ito? Hindi pa ba sapat ang yamang nagawa para sa'yo ng aswang na pinagsisilbihan mo? Niyang aswang na nagpayaman sa'yo? Kung tutuusin, ay higit ka ng mayaman kaysa noon. Oo, higit lang nga akong mayaman kaysa noong inunsi mo kung hinayo pa ka. Pero hindi pa sapat. Kailanman ay hindi magiging sapat. Isa kang ganid, sakim, swapang. Ang sabi mo sa akin, huli na nang ipinatrabaho mo sa akin ang Mia na yon. Pero hindi. Nagpakuha ka pa ng mga batang yagit. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo, Lorenzo. Sa'yo pa talaga nagaling yan? Huwag mo kong patawanin. Hindi bagay sa pagkatao mo ang magsalita tungkol sa pagiging masama ko. Parehas lang tayo. Hindi! Ayoko na. Binabawi ko na ang ating kasunduan. Aalis ako dito. Hindi ako demonyong kagaya mo. Kung ganon, wala ka na ding silbi sa amin. Aking Diyosa, bahala ka na sa ungas na ito. Huwag, Lorenzo. Maawa ka. Paalisin mo na lang ako. Paalam, Manny. Tulong! Gumuhit sa kadiliman ng gabi ang nakakakilabot na hiyaw ni Manny nang sakmalin siya ng aswang na lumabas mula sa likod ng makapal na halaman. Iyon ang aswang nakaharap ko sa loob ng boarding house. Halong takot at pandidiri ang nadama ko
habang naririnig namin ni Andres ang mga ungol ni Manny at ang mabangis na pagngasab sa kanya ng aswang na tinawag na diyosa ni Sir Lorenzo. Nang sa wakas ay tumigil na ang nakakadiring mga tunog, ay napaigtad ako nang marinig ko ang boses ni Marcia. Iba talagang lasa ng taong nangangalon niya. Bakit nagtira ka pa? Paano natin i-dispatch ang isang yan? Ididispatch siya? Lorenzo, peperahin mo yan. Magkakagulang pulutong nito. Matagal-tagal na ding humihiling ang mga yon na makakain ang laman ng taong nangangalon niya. Ipapoproseso natin ang laman niya kay Andres. Ang tira-tira naman, sina Diegong makikinabang. Si Andres, mukhang kinakarkar na ang isang yon. Nung isang araw ay parang narinig kong humihikbi sa palikuran. Kung pinanghihinaan na siya ng loob, wala na siyang silbi sa atin. Magiging palaman na din siya ng empanadang panggabi. Bakit ka nga pala nagpakuha ng mga bata? Nahirapan ako sa mga yon. Dahil walang bahay ampunan ang mabulag sa salamin. Kinakailangan ko pang magbayad sa mga sindikato sa may ermita para lang bigyan ako ng mga kailangan natin. Order yan ng 2 veteranong artistang lalaki na naniniwalang ang pagkain ng laman ng batang wala pang 10 taong gulang ay magpapanatili ng tikas ng kanilang katawan. Iyan ba yung parehas na nakalabtim ng babaeng ubo ng sikat kahit pa ang itim at ang bansot? Mismo. Yung isa'y naanakan pa siya. Lalaki naging anak niya doon. Nasa kasamang palad ay balitang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Habang yung isa, hanggang sa isang kanta na lang ang nabuo ng babaeng anak nila. Naging malinaw ang lahat sa akin. Si Marcia ang aswang na nakaharap ko nung gabing inakala kong papasukin ang kwarto niya para atakihin siya. At kaya iwas na iwas si Marcia sa asin ay dahil tamang hinala ko na aswang siya, hindi dahil sa may sakit siya. Dahan-dahan kong nilingon si Andres. Tungong-tungo ang ulo niya. Tiimbagang akong umiling-iling at walang gibuko siyang tinalikuran. Pero sumunod siya sa akin. Pagdating namin sa boarding house, Nerissa, Sinungaling ka, Andres! Ano to? Magkano? Ilang baleta ng ginto? Gaano karaming alahas ang ipinangako nila sa'yo? Para pagtripan mo ko ng ganito, ha? Masaya bang magpaikot ng tao? hindi. Maniwala ka, walang ganun. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Ang totoo niyan, ang buong akala ko ay aswang si Marcia na walang mapuntahan. Kaya siya kinukup ni na Sir dito. At gusto mong maniwala ako sa pinagsasasabi mo? Kailan pa, Andres? Paano ka pa nakakatulog? Paano naaatim ng konsensya mo? Nyo, ang ginagawa ninyo dito? Nerissa, nalaman ko lang tungkol sa mga empanada nung tanggapin si Mia dito. At bigla akong ilipat sa panggaming shift. Nung una, masaya. Ang laki ng kita ko. Sa tip pa lang tubong nilugaw na ako eh. Pero kalaunan, Yun ang dahilan ng pagiging mainitin ng ulo mo. Kung bakit parang lagi kang tulala at kulang sa tulog. may ilang parokyanong panggabi ang nagbibitbit ng kasama. Hindi para maging customer, kundi para gawing palaman. Diyos ko po. Yung isa nga ang sikat na manghula eh, yung matandang babae. Isang gabi, dumayo siya. May dala siyang sanggol. Hiniling niya kina Sir na yun ang gawing palaman. Pambata daw. Andres, mag-report na tayo. Kanino? Hawak din nila mga uniformadong tao ni Risa. Hindi lang basta-basta otoridad. May mga sinabi at pawang nasa mataas na posisyon. parehas kaming natigilan ni Andres. Kanino nga ba kami hihingi ng tulong? Gayong ang mga dapat na makatulong sa amin ay kaisa din sa karimari-marim na gawain ng pinagtatrabahuhan namin. Tungang ulo at laglag ang balikat, larawan kami ng kawalan ng pag-asa nang datnan kami ni Marcia. Bakit kayo ganyan? Para kayong mga nalugi sa sugal. Kung ganun nga lang sana eh. Tamang-tama, may ipinabibigay si Sir Lorenzo sa inyo. Eto oh, Ano to? Ang dami naman. may special assignment ka kasi. Puntahan mo na ngayon. Reward yan at panggastos nyo para bukas. Hindi ba't day off nyo nitong si Nerissa? Oo. Bukas na nga pala yun. Yun nga lang, kung gagamit kayo ng sasakyan, ikaw ang magdadrive.
Umuwi si Mang Tonyo sa probinsya nila eh. Oo, walang kaso yun. Marunong naman ako magmaneho. Nagkatitigan kami ni Andres. Pagkakataon na namin yon kung sakali. Kung wala si Mang Tonyo, pwede na kaming umalis at magpakalayo-layo. Yun nga lang inaasahan namin na ipapaproseso kay Andres ang katawan ni Manny. Hindi namin inaasahan na agad-agad yun dahil nang nanatiling nakaupo lang si Andres ay parang naasar si Marcia. Ano na, Andres? Bakit ka nakaupo pa dyan? Ha? Bakit? Anong bakit ka dyan? Sabi ko, puntahan mo na ngayon ang special assignment mo. Isama mo na din si Nerissa para makita niya kung anong ginagawa. Dapat ba ngayon na agad? Di ba pwedeng pagbalik na namin mula sa Deo? Hindi. Special order ang isang yon. Isa pa baka manigas at mabulok yon. Lumakad na kayo ngayon na. Ayaw man namin ay napilitan na kami. Mabibigat ang hakbang na lumakad si Andres sabay senyas sa akin na sumunod ako. Paglabas namin ng boarding house ay may ilang minuto siyang tumigil sa harap noon at nakailang malalalim na hugot ng hininga habang siya'y nag-umpisang lumakad ulit. Pero hindi pa kami masyadong nakakalayo ay nakita namin lumabas din si Marcia at hinabol kami. Hoy, hintayin niyo ako! Butit inabot ko kayo. Oh, bakit? May problema ba? Wala, pero sasama na ako sa inyo. Bakit? Dati namang hindi ka sumasama. Hinahayaan mo lang ako. Dati yon, iba ngayon. Tara na. Makatanong ka, parang may ayaw ko malaman ako Kagaya nung inihatid namin ng mga batang yagit sa bungalow ay lumampas kami sa makapal na mga halaman at baging. Pero sa halip na dumiretso ay kumaliwa kami at tumawid sa isang maliit na tulay. Sa dulo noon ay may maliit na silid na may pintong gawa sa liso at may isang maliit na dilaw na bombilya. Ilang hakbang pa ang layo namin nang mapansin ni Marcia na nakaawang ang pinto noon. Nanakbo siyang umuna sa amin at pabalagbag na itinulak ang nakaawang na pinto. Sumunod din kami sa pananakbo at tumabad sa amin si Diego na nilangkatan ang wala ng buhay na katawan ni Manny. Hayop ka, Diego! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na di aaaring pakialaman ang katawan ni Manny? Ganon Lalabanan mo ko? Ako nagpapalamon sa'yo! Sa inyong lahat! Wala akong pasensya sa mga katulad mo! Patay ka sa akin ngayong gabi! Marcia! Maghulas dili ka! Baka mapatay mo si Diego! Manahimik ka dyan, Andres! Baka ikaw ang isunod ko! Nagpambuno ang aswang na si Marcia at si Diego na kalaunan ay nalaman naming isang nilalang ng dilim din pala. Dahil no nagpambuno ang dalawa ay natanggal ang takip nito sa muka at tumambad sa amin ang anyo niyang may ulo ng baboy na may naglalakihang pangil. Sa kasamaang palad ay napatay si Diego ng aswang na si Marcia pero mukhang hindi niyo napansin ang babae dahil kahit patay na ang nilalang ay patuloy pa din si Marcia sa pagtadyak sa ulo noon na nagsisimula ng mawala ng hugis at dinig na ang pagkabasag ng bungo. Eto sa'yo! Eto pa! Mamamatay ka na! Tama na, Marcia! Patay na si Diego! Tamo, durog ang ulo! Mga puwiset! Kayong dalawa, nakita niyang ginawa ko kay Diego, ha? Ganyan ang sasapitin niyo at masahol pa kapag akong ginalit niyo! Linisin na rin yung lintik na lugar na to! Pagkabalik namin sa boarding house ay kinuskus ko na ang katawan ko na parang gusto kong sumama ang balat ko. Pakiramdam ko kasi nakakapit pa din sa akin ang amoy ng dugo. Paghiga ko hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame hanggang sa sumilip na ang liwanag sa bintana ko. Para akong robot na nagbihis ng panlakad at bumaba ako ng hagdan na parang isang matandang nirarayuma. Habang sakay kami ng sasakyang pahiram ni Sir Lorenzo, ay kinausap ko si Andres nang mapansin kong binabagtas na namin ang South Luzon Expressway. Andres, saan tayo pupunta? Naalala ko may kaibigang manggagamot ang lola ko sa may Los Baños. Lolo Tomas ang pangalan nun. Doon tayo hihingi ng tulong. Pero, tutulungan niya ba tayo? Ano magagawa ng isang manggagamot laban sa mga prominenteng tao?
Maliban na lang kung siyang presidente ng Pilipinas. Kahit ang presidente ng Pilipinas ay may hindi alam na tanging mga manggagamot lang ang may alam. Sa bagay, sana nga ay matulungan niya tayo. Hindi naman kami binigo ni Lola Tomas. Tinanggap niya kami na maayos at pinakinggan ang aming sadya. Yun nga lang ay hindi niya kami masasamahan dahil meron siyang mahalagang lakad na hindi maaaring ipagpaliban. Pero pinayuhan niya kami at tinuruan ng gagawin. Binigyan din kami ni Andres ng pangontra at itinuro ang tamang orasyon para laging may talabyon. Medyo malalim na ang gabi nang makabalik kami kina Sir Lorenzo. Kabababa pa lang namin ng sasakyan ay sinalubong na kami ng tarantang si Marcia. Buti naman at nakabalik na kayong dalawa. Alam kong day off nyo ngayon, pero baka naman pwede namang makatulong namin kayo. Bakit? Anong problema? Binahata kayo ng tao. Bakit ganun? Hindi naman VIP night ngayon ha. Hindi nga, pero papabilog ang buwan. Kaya medyo sobrang dami nang dumating. Short ang empanadang panggabi. Baka naman pwedeng maatasan ko kayong dalawa na magluto ng additional batches. Nagkatinginan kami ni Andres. Tanging kami lang ang nakapansin sa kakaibang kislap sa mga mata namin. Yun na ang sinasabi ni Mang Tomas na pagkakataon. Kip-kip ang balumbo ng diaryo sa kilikili ko ay dumiretso na kami ni Andres sa kusina. Mabilis na tukoy ang bawat galaw namin, sinisiguradong bawat empanada ay may lamang halamang gamot na ipinabaon sa amin ni Mang Tomas at ang mga naturang halamang gamot ay dinurog na berbena, dahong Maria at sambong at para hindi mangamoy ay sinigurado naming nasa gitna iyon ng mga karning palaman at nang sa wakas ay naisilbi na namin ang naturang pagkaing may pectus. Anong ginawa ninyong dalawa? Ang dapat ay ginawa ko na nung araw na malaman ko ang madilim na lim ng empanadang panggabi. Wala kayong utang na loob. Pagbabayad kayo sa inyong mga buhay. Anong nangyayari sa akin? Ano pa nga ba? Eh di tinatablang ka na ng laman ng empanada. Dahong Maria, sambong at berbena. Walang hiya kayo. Parang sinusunog ang katawan ko. Nakakakilabot ang sigawan na ang ilan sa mga customer ng gabing yun ay nagsimula ng lumiyab mag-isa nila. Ang iba naman ay nagkikiwal na parang bulate na sinabuyan ng asin. Ang aswang na si Marcia ay nagdugo na ang ilong at umuubo na ng walang tigil. Para bang nauubusan siya ng hangin. Napatingin kami sa pintuan ng empanadahan nang marinig namin ang pag-start ng sasakyan. Dali-dali kaming nalakbo sa labas para lang makita na tumakas ang mag-inang Sir Lorenzo at Lola Rolanda. Nakatakas sila. Maswerte pa rin ang mga siraulo. Pero kahit pa nakatakas sila, dapat nating ituloy ang plinano natin kina Mang Tomas para mabawasan naman ang masasama. Sige, ako na magkakandado ng mga maaari nilang takasan. Habang sinasabuyan mo naman ang gas ang paligid ng kainan. Mag-iingat ka. Kapag nakaramdam ka na parang may kakaiba, sumigaw ka agad sa akin para masakluluan kita. Oo, gagawin ko yun. Habang ikinakandado ko ang salawing pintuan ay may ilang nagpipilit makalabas kahit na nangihina na. May ilang hindi na napigilang magbagong anyo dahil sa sama ng pakiramdam mula sa pagkakakain ng empanadang may pectus. Halos panaboy na lang kaming natapos ni Andres. Pero nang sisindahan na namin ang lugar para tuluyan ng mamatay ang mga nakulong na aswang, ay biglang nabasag ang isang bintanang salamin at lumabas ang aswang na si Marcia. Dinaluhong niya ng sakal si Andres, dahilan para matumbat silang dalawa sa lapag at magpangbuno. Papatayin kita! Papatayin ko kayo! Nerissa! Kapag natapos ako sa iyo ay isusunod ko babae niya. Ang durugin ang mga buto nyo at luray-lurayin ko ang mga laman ninyo ay hindi pa sapat para maibsan ang puto sa inyong dalawa! Bitawan mo siya, aswang! Ano nga? Katapusan mo na, aswang! Hindi ka na makakapambiktima ng mga tao! Hetong sa'yo! Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, Miss Ligaya. Siguro ay naghalo-halo na ang takot at kaba. Maging pagnanais kong matapos na ang bangungot ay humalo na.
Walang habas kong inihataw ng paulit-ulit sa ulo ng aswang ang malaking bato na nakuha ko. Sunod-sunod, malalakas, madidiin. Kung hindi pa ako inawat ni Andres, ay hindi pa ako titigil. Eto pa! At eto pa! Halimaw ka! Nerissa, tama na. Durog na ang ulo niya. Anong sinasabi mo? Patay na ang aswang, Nerissa. Awat na. Bitawan mo na ang batong hawak mo. Patay na siya. Malaya na ba tayo? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko'y makakaalis na tayo sa impyernong lugar na to. Sinunog namin ang empanadahan. Kinuha namin ang mga batang yagit na nasa bungalow at umalis na kami sa impyernong lugar na yon. Humanap kami ng bahay ampunan na maaari namin pagbigyan ng mga yamang nakuha namin at siyang kukup sa amin at sa mga bata. Nang sa wakas ay may mapuntahan kaming pasilidad na pag-aari ng simbahang katoliko. Nagbagong buhay kami ni Andres. Siya ang inilaan ng buhay para sa simbahan at nagsuot ng sutana at ako naman ay naging tao sa bahay ampunan at nagtuturo ng katekismo. Pareho naming inilaan ang aming buhay sa pagsisilbi na para bang matatakpan noon at papagbabayaran namin ang aming masamang karanasan. Balita namin ay tuloy pa din si Sir Lorenzo sa pagnenegosyo ng empanada at gumagawa pa din siya ng kanyang panggabing negosyo kung saang probinsya. Nagdesisyon akong i-confess sa inyo at sa inyong channel ang aking karanasan na ito para magpaalala sa mga tao na sana kahit desperado tayong magkatrabaho, matuto tayo maging mapanuri. Kung masyadong too good to be true, alamin muna nating mabuti kung ano ba talaga ang meron sa trabahong inaalok sa inyo. Baka mamaya, simbango at singsarap ng mga lansyon. Yun pala ay karnina ng tao ang laman. Hanggang dito na lamang po, Miss Ligaya, and more power sa inyong channel, Nerissa.